Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa aking bagong videos. Willie Revillame, Sunny Puwersa umano sa Eat Bulaga. Matatapatan kaya ang It's Showtime ng ABS-CBN? Ang buong detalye, alamin! Usap-usapan ngayon sa social media na magbabalik di umano ang sikat na host na programa na si Willie Revillame sa isang show. Sa ilang pahayagan, mainit na laman ang pangalan ni Willie Revillame kung saan babalik na nga sa kanyang sikat na programa. Pero this time nga ay isang pasabog ang magaganap dahil magkakaroon di umano ng Sunny Puwersa ang noon time show na tiyak aabangan ng mga manonood. Ayon pa sa chika, makipag back-to-back ang programa ni Willie sa longest running noon time show ng TVJ, ang Eat Bulaga. Kung totoo nga ang balitang ito, ay paniguradong magkakaroon na naman ng bagong challenge ang It's Showtime na sikat din sa bansa. Kaya marami na agad nagkomento ngayon kung magkakaroon nga ng Sunny Puwersa ng dalawang show na talagang ikakagulat na naman ng mga viewers. Alam ng lahat kung gaano kagaling si Willie sa pag-host at kung paano siya minahal ng mga tao sa kanyang mga programa. Maalalang noon pa sa ABS-CBN ay talagang nagmarka ang kanyang mga programa at hanggang lumipat ito ng ibang channel ay talagang sinundan pa rin ang kasikatan niya sa TV. Nakilala ang kanyang pangalan dahil sa mga iconic game show na bigyan ng jacket yan at sa kanyang napaka-energetic na pag-host. May netizen naman na nagsabing sana sa pagbabalik ni Willie Revillame ay gagawa na naman siya ng bagong format kung saan same din sa dati niyang ginawa. Kaya gustong makita ng mga viewers ang bagong paandar ni Willie sa lahat ng mga tagahanga at posible naman ito dahil itong nakaraan ay bumisita nga ang host sa isang studio ng TV5 na tila ito ay patungkol sa pagbabalik niya sa show. Kaya marami din sa mga viewers ang sabik na makakabalik na sa noon time ang sikat na artist. Ang TV host na ito ay suki na talaga ng mga viewers dahil ang tanging gusto lang naman ni Willie ay makapagbigay ng saya at papremyo sa lahat ng mga Pilipino. Kahit hindi nga mga Pinoy ay nakatutok pa rin sa kanya. Hindi naman talaga mapapantayan ang galing niya sa programa kaya isa itong pasabog kung mapapanood na ito sa TV muli. May mga netizen naman ang nagsasabing maganda kung magbabalik na siya sa TV para magkakaroon ng pagpipilian ng mga viewers sa mga noon time show sa bansa. Kabilang na ang It's Showtime at ito ang usap-usapang Sunny Puwersa nga ng TVJ kay Willie. Marami naman ang proud sa pagbabalik ni Willie at sinabing excited na sila dahil marami naman itong mga pasabog ng mga segments at games na talagang mapapasaya ang mga audience. May nagsabi naman na maganda if back-to-back nga sila ng TVJ para mas marami pang magaganda ang magagawa. Ang tanging panalo lang naman dito ay ang mga fans na patuloy na sumusubaybay sa mga shows dito sa Pinas. Kaabang-abang talaga ito at kung paano nga masasagot ang consistency ng TV ratings. Aminado naman ang lahat na puro magagaling ang mga noon time show sa bansa na ang tanging mission lang ay makapagpapasaya ng mga tao hindi lang dito sa Pinas kundi pati na sa buong mundo. May netizen naman na nagsabing kahit anong kulab pa yan ng iba't ibang programa ay di nila ipagpapalit ang It's Showtime kung saan proud sila bilang isang kapamilya. Wala raw makakatalo sa galing ng It's Showtime at nakita naman ang pagtaas ng ratings nito sa free-to-air television dahil na rin sa tulong ng collab ng GMA Network. At maging sa digital ay mas palakas ng palakas ito dahil marami sa mga viewers ang nakatutok na ngayon sa online gamit lang ang kanilang cellphone at maging mga laptops. Kaya isang challenge nga sa It's Showtime na makakatapat nito ang Eat Bulaga plus Willie Revillame. Pero wala pa namang kumpirmasyon kung matutuloy na nga ang back-to-back na ito. Marami naman ang nagsabing tatapatan di umano ang programa ng It's Showtime at ilalagay sa parehong oras ng Kapamilya Noon Time Show. May mga fans naman ng It's Showtime ang nagsabing hindi talaga matatalo ang mga segments at pakulo ng It's Showtime dahil noon pa man ay kilalang kilala na ito. Marami nga sa ngayon ang nagabang na sa kanilang anniversary na talagang trending na naman ito sa social media. Kaya hindi dapat ikukumpara ang
It's Showtime sa kahit anong programa dahil ang bawat noon time show naman ay may kanya-kanyang brand kung saan pipili na lang ang mga viewers kung ano ang kanilang papanoorin. Pareho naman daw magaganda ang mga shows na ito at bawat viewers ay may kanya-kanyang pambato na show. May netizen naman na nagsabing ang mga paandar ni Vice ay siyang dumagdag sa mga kasiyahan sa It's Showtime. Kung wala raw si Vice ay hindi magiging bibo ang It's Showtime stage. Kaya hanggang ngayon ay marami pa rin sa mga viewers ang ibinandera ang galing ng Kapamilya Noon Time Show sa social media bilang support na rin sa programa. Hirit pa ng mga netizens na sana magtuloy-tuloy pa ang mga pakulo ni Vice at hindi iiwan ang programa na naging buhay na rin ng madlang people. Kahit itinapat man ang It's Showtime sa ibang programa, nakatayo pa rin ito at patuloy na nagmarka sa entertainment industry. Kaya proud ang lahat ng mga kapamilya sa mga nakamit na recognition ng It's Showtime sa ilang award-giving body. Sa kabilang banda naman ay bongga ang pagbabalik ni Ann Curtis sa telebisyon, hindi lang sa emosyon kundi pati na rin sa fashion. Kamakailan lang, naimbitahan ng isang media at ilang entertainment press sa naganap na roundtable interview ng Netflix kung saan nakasama din dito ang mga cast ng It's Okay Not to Be Okay na sina Ann Curtis at Joshua Garcia. At dyan na nga inamin ng actress kung gaano siya ka-excited na ibinandirang fashion ng kanyang karakter. Ibinahagi rin ng actress na sa maraming iconic scenes ng serye ay sinisigurado niyang gawang Filipiniana touches hanggang sa mga obra ng tinaguriang madams sa local fashion industry. Hindi rin napigilang i-acknowledge ng co-star niyang si Joshua ang pagiging hands-on ni Ann Curtis pagdating sa kanyang wardrobe. Kwento pa ni Ann Curtis, naging collaborative ang proseso upang mabuo ang visual identity ni Mia, kung saan makipagtrabaho siya sa ilang Filipino designers hanggang sa pagkuha ng approval mula kay Direk Mick Cruz Alviar para sa mga kulay at maging ang estilo. Ang Philippine adaptation ng It's Okay Not to Be Okay ay mapapanood na sa Netflix habang mag-umpisa na itong ipalabas sa Free TV simula July 21. Bukod kina Joshua at Carlo Aquino, tampok din sa serye sina Inchong D, Siren Manabat, Francis Magundayaw, Agot Isidro at Edgar Mortez. Kaya marami sa ngayon ang tila excited na sa serye ni Ann Curtis. May mga nagsabi pa nga na iba talaga ang atake ni Ann Curtis sa bago niyang proyekto dahil ibang-iba ito sa mga serye na kanyang ginawa. Sa isang live nga ni Ann Curtis ay dito niya sinabi na parang fairy tales ang atake ng It's Okay Not to Be Okay na dapat talagang abangan ng mga viewers. Aabangan pa ng lahat ang mga posibleng twist ng story na sa social media ay pinatrending na ng mga fans ang teaser. Kaya this is the day na talaga mga kapresko na mapapanood muli ang sikat na kapamilya actress at TV host sa ABS-CBN. May netizen naman na nagsabing susuportahan talaga nila ang bagong serye ni Ann Curtis sa ABS-CBN dahil matagal din itong hindi napapanood sa bakuran ng Kapamilya Network. Nagkaroon naman ng programa si Ann Curtis sa It's Showtime pero sa serye ay matagal na itong off sa cam. Kayo, ano ang masabi nyo na may sanib puwersa nga raw na magaganap kay Willie at TVJ? I-comment na kung saan ang papanoorin mo at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.